Paano mag-repair ng leaks without removing tiles? Yan ang malalaman natin sa segment na ito. Bakit nga ba nagkakaroon ng water leak sa mga tile bathroom and roof decks? Okay, so there are two reasons, no, kung bakit nagkakaroon ng water leaks. Alright, so number one, hindi sila nagwa-waterproof. Bakit? Naniniwala sila na ang tiles ay waterproof na by itself. So, hindi napapasok ang tubig sa tiles. And then, thinking din nila, using a waterproof na tile grout will help prevent water seepages. Ayan, ang katotohanan, hindi waterproof ang tiles. Ayan ha. Mamaya, elaborate ko yan lalo sa inyo yan mamaya. Number two, failure ng waterproofing membrane natin. Ano ba ang iba't ibang rason kung bakit nagfe-fail yung waterproofing membrane? Ayan. So, number one, nagkakaroon ng tearing or puncturing ng waterproofing membrane during tile installation. That is the reason why we recommend na mag-tapping muna if you are using a thin bed method. Ito yung gumagamit ka ng trowel, di ba, na may ngipin, and then you try to use a thin bed method. So, minsan, masusugat yung waterproofing membrane natin. We still recommend ang tamang application ng tiles will be using the thin bed method. Alright, so para mas makatipid ka, we would recommend using a screed as tapping. Para kahit na ang tapping mo lang is around 10 mm, will do, no, using a screed. Number two, deterioration of the waterproofing membrane. So, possible, hindi maganda yung waterproofing membrane na ginamit mo, or possible, mali din yung waterproofing na ginamit mo. Possible gumamit ng rigid waterproofing, and probably nasa taas to, na winaterproof mo, and then nagkaroon ng movement or vibration, nag-crack yung rigid waterproofing membrane natin. Number three, possible error din ng waterproofing application natin. So, hindi maayos yung pag-mixture, or hindi maayos yung surface preparation natin, kaya hindi kumapit ang ating waterproofing membrane. And lastly, possible na hindi natin na-seal ng maayos ang mga cold joints. So, ano yung mga cold joints ulit? Ito yung mga parts na may old concrete and then nagbuhos ka ng new concrete. So, sabi ko nga sa inyo dati, di ba? Pag old and new concrete, hindi sila didikit, hindi sila monolithic eh, right? So, kailangan natin na mag-seal, no? So, using either leak plug or using a sealant, no? Lalo na sa mga pipe joints. Kasi ang pipe joints na plastic, hindi kakapit sa concrete. So, lalo na sa drainage area natin, so possible dun sa drainage, dun pumapasok. Kaya make sure, ma-seal natin lahat yon. So, ano ba ang mga signs ng leaking bathroom? Alright, sa ceiling mo, meron kang ma-observe na may molds. Ayan, so pwedeng mayroong stains at merong mga blisters. Ayan, no? So, ano pa ba? So, number two, mapapansin nyo rin na mayroong mga loose, crack, or mga debonded tiles. So, ito yung mga signs na to. Ang reasons kung bakit nagkakaroon ng loose tiles is that ang possibility niya ay na-debond na yung membrane. So, nasama, possible, yung tiles natin. Or nagkakaroon ng water ponding or nagkakaroon na ng tubig doon sa areas ng beneath the tiles. Kaya siya nade-debond na yung tiles natin. So, balik tayo ulit sa una kong nabanggit sa inyo. Okay na po ba na tiles lang and using tile grout, will that be enough to waterproof yung bathroom natin or roof deck? Alright. So, pag-usapan muna natin ang tile grout. Okay? So, number one, yung tile grout, ginagawa ng iba ay naglalagay sila ng sealer. Ayan. So, actually, pwede naman sa pwede. Alright? Pero, ang tiles ay hindi waterproof. Ayan. So, kahit na maglagay tayo ng sealer, dahil yung tiles ay hindi waterproof, then magkakaroon ka pa rin ng seepages. Ayan. Pangalawa, sa mga gumagamit naman ng water repellent na tile grout. Okay, sa mga water repellent na tile grout, when we say water repellent kasi, hindi siya pwede sa mga panding, hindi siya waterproof. Ayan. So, it only repels water. So, kung meron kang slope, dumadaan lang yung tubig, then that is good enough to repel water. Pero kung meron kang mga panding, then ibang usapan yun. So, pwede siya magkaroon ng water seepages. So, yung isa naman is using a tile grout na waterproof. Alright? So, though okay din siya, dahil hindi mo na kailangan mag-sealer, dahil mas mahirap doon kasi nag-waterproof ka ng tile grout, tapos mag-sealer ka pa, mas matrabaho. Tama? So, using waterproof na tile grout will help you avoid putting another sealer, another na trabaho. Ang ayaw natin sa sealer is that mapahiran natin yung tiles kasi nagka-stain yung tiles natin pa na-applyan ng sealer, tama? Ang recommendation lang namin using waterproof tile grout is that extra protection siya para sa primary waterproofing membrane mo sa ilalim ng tiles.
Alright? At isa pa, mas maganda gumamit ng mga waterproof na tile grout dahil it will prevent molds, no? Siyempre, ayaw natin makita yung tiles natin na nagkakaroon ng mga molds or mga itim na ang pangit tignan. And then, eventually, possible, gagamitin mo ng acid yan muriatic acid na naman. And then, sisirain mo naman yung tiles mo, madudurog na naman yung tiles mo, hanggang maubos yung tiles mo. Alright? So, it's best na konting-konti lang naman difference ng presyo. So, use a waterproof tile grout na lang. Under sa Buildrite, we would recommend using Tile Seal na waterproof na tile grout because it will help you prevent molds. At the same time, it's a secondary protection against water seepages. Pag-usapan naman natin ang tiles. Ang tiles, meron siya isang characteristic na tinatawag ay water absorption, no? Under sa ASTM or American Standard Testing and Materials, meron siya tatlong klaseng types of water absorption for the tiles, no? So, number 1 ay ceramic. Ang ceramic ay may 3 to 7% water absorption rate. Alright. Meron naman ay vitreous porcelain. Ito naman ay merong absorption rate na 0.5% to 3%. And lastly, meron naman ding impervious porcelain na merong absorption rate na 0.5%. Ayan. So, possible ang tanong nyo, Derek, hindi kita maintindihan. Okay. Explain ko na lang sa inyo ng mas mabilis at na layman's term. Ang gusto nyo na sabihin ay ang ceramic tiles ay mayroong mas mataas na absorption rate. Alright? Dahil ang mga pores ng ceramic tiles ay mas malalaki, mas maluluwag. Alright? So, unlike sa porcelain, mas tight yung mga pores. Ayan. So, hindi mas masyadong basta-basta makapasok ang tubig. Ayan. That is exactly the reason why sinasabi ko din sa inyo na hindi pwede basta-bastang tile adhesive para sa mga porcelain. Ulitin ko pag ceramic, mas malalaki yung pores. So, mas malaki yung absorption. So, mas marami pumapasok na water, right? Okay. So, kung mas malaki rin yung pores, pwede ka nang gumamit ng mga C1 rated na tile adhesive. Okay? When we talk about porcelain naman, marble, granite, natural stone, yan yung mga pores niya ay sobrang tight. Kaya mas konti ang absorption rate. Alright? So, mas mabagal mag-absorb ng tubig. So, possible na hindi, kung yung water mo ay sliding, possible din, since mababa ang absorption rate niya, na kapag may slope to drain ka at hindi mo mababad yung tubig, possible na hindi magkaroon ng water seepages. Alright? But, kung continuous may tubig, like roof deck, may panding, or laging may tubig yung bathroom mo, then, whether you use porcelain or whether you use ceramic, definitely magkakaroon ka ng water seepages. Alright? Clarify ko ulit babalik ko ulit yung tightness ng pores. So, yung tightness ng pores ng porcelain, granite, marble, natural stones, you need to use C2 rated na tile adhesive kasi halos sarado na yung pores. So, you need more addition para kumapit yung tile adhesive mo. Otherwise, magde-debond, masisira, and then masisira din yung waterproofing natin. Ayan malinaw. Ang isa sa mga madalas na tanong naman sa amin ay pwede ba natin gumamit ng water repellent para sa mga tiles? Okay. Pag sinabi kasi natin water repellent, again, sabi ko siya, hindi siya waterproof, it only repels water. So, mga water repellent kasi, what it does is that nagkakaroon siya ng mga penetration sa loob ng mga pores ng tiles. Parang imagine mo na lang na ang water, mas malaki molecules. No? And then, yung pores na to, ang gagawin ng water repellent is that ililitan niya palalo yung pores. Yung molecules ng water hindi makakapasok, pero ang moisture, since mas maliit yung molecules yun, makakalabas ang moisture. Ayan. Pero kapag nagkaroon ka ng water panding, this will not be effective. Alright So medyo naliwanagan kayo. Pag gagamitin mo lang siya pang mold resistance, dahil nagkakaroon ka ng lumot sa tiles, you can use this. But as long as may mga pores, makakapitan yung water repellent mo. Ayan. So, possible, ang tanong nyo na sa akin ngayon is ano bang ibang pwedeng remedy para hindi na tayo mapagastos, natanggalin yung buong tiles at mag-waterproof ulit. Alright. So, ang re-recommend namin dito sa inyo sa Buildrite is using blackout TW. Okay. So, ang TW meaning tile waterproofer siya. Alright. So, para mas madali nating maintindihan. Okay. So, yung blackout TW is basically an epoxy-based and gumamit siya ng special hardener, not your ordinary epoxy, no? So, maraming klaseng epoxy, di ba? If you're watching our videos, possible by now, alam mo na maraming klaseng epoxy. Alright? Hindi lang siya all-purpose epoxy o marine epoxy o epoxy primer. Hindi, no? Napakaraming klaseng epoxy. And this type of epoxy is that we're using a special hardener para kumapit sa tiles. Dahil alam naman natin, ang mga tiles ay madulas, shiny, glossy, and alam din natin na may mga tiles na
tight yung mga pores na mahirap dumikit. So that is the reason why we're using some special hardeners for this para kahit anong tiles ang gamitin natin ay kumapit. Alright, so definitely out na dito yung mga iba't ibang mga emulsions like latex or possible VAE. So hindi na siya pwede kasi hindi siya makapit and hindi rin durable. Pag hindi tatapak-tapakan natin or lalakaran natin, ay pwede silang mga mapunit. Alright, so possible, ang una yung tanong sa akin is yung Blackout TW. Clear ba yan? Alright, so ang good news, clear po yung Blackout TW. So magagamit natin yung Blackout TW sa loob ng ating bathroom, no? So mami-maintain niya yung tiles niyo, makikita niyo pa rin yung tiles niyo. And ang sunod na tanong ninyo ay pwede ba yan for outdoor? Okay, like especially sa roof deck or exposed like sa mga balcony. Ang nirecommend namin dito sa Build-Right for your indoor tile waterproofing ay si Blackout TW. Whereas naman para sa mga outdoor naman natin na tile waterproofing, you would need Blackout Clear. Ayan, bakit? Kasi ang Blackout TW nagyayellowing pag ginamit siya sa outdoor. While yung Blackout Clear naman ay hindi nagyayellowing because polyurethane na ang gamit natin. At alam naman natin lahat, ang polyurethane ay napakaganda ang kanyang UV resistance when it is subjected to direct sunlight. Pinaka-challenge lang ng polyurethane is that medyo moisture sensitive siya. Ayan. So, kapag na-applyan mo siya ng bandang umaga at medyo moist pa yung tiles or galing sa ulan, medyo may moist pa, may tendency siya na mag-bubbles at mag-wrinkle. So, ang nire-recommend namin, when you're using Blackout Clear, you apply it na make sure na dry yung season, may araw na, probably around tanghali, around 11 o'clock, natin i-apply to make sure na wala nang moist yung tiles natin. Otherwise, magkakaroon tayo ng back job sa application. So ano ba ang advantage using Blackout TW or Blackout Clear, no? So number one, syempre makakatipid ka dito. Iniisip natin lahat ngayon, nako, paano na ba yung waterproofing natin? Nandyan yung tiles, babakbakin, tatanggalin, tapos iwa-waterproof, napakagastos po. So ang recommendation namin, ito yung pinaka-simplest way, i-waterproof na lang natin yung tiles na yan. So tapos ang ating problema. Hindi pa natin kailangan contractor, you can use it by yourself, no? So roller application lang, so napakadali lang gamitin. Number two, it's very durable. Kaya tatagal siya sa tiles ninyo. And number three, it's very easy to apply just by using roller. Tips lang, no, before using Blackout TW and Blackout Clear. So make sure lang yung mga tile grout natin are sound, no. So may mga tile grout na ubos na, may mga tile grout na pudpud na, or may mga tile grout na crack na. So ang recommendation natin is i-repair muna natin to. And we recommend using tile seal since the tile seal is already a waterproof na tile grout. So ibig sabihin, pwede siya sa mga water ponding. Hindi siya tulad ng ibang water repellent na grouts. No, but again, sasabihin niyo, teka lang, yung tile seal naman waterproof na tile grout, why not use tile seal na lang and baka pwede na masolve yung problema natin. Pwede sa pwede, pero kailangan din natin tingnan dahil yung porous yung tiles natin, then hindi lang siya sa tile grout papasok, kundi pati sa tiles natin. For minor cracks naman sa mga tiles natin, recommendation namin, you can use the product, either Blackout TW or Blackout Clear, depende if it's indoor or outdoor, and use a brush and detailing na lang ninyo yung konti, kapalan nyo lang konti para just to build up yung pagsisil niya doon sa crack. And then before we apply the waterproofing for the whole tiles. So ayan, so ready na tayo para panoodin yung tutorial video. Panoodin natin paano mag-apply ng Blackout TW for indoor and Blackout Clear pang outdoor.
Ayan. So, huwag kayong masyadong problema na ha, kapag meron kayong problema sa waterproofing sa bathroom ninyo or roof deck dahil tatanggalin nyo yung tiles, mag-waterproof, napakagastos. So, meron tayong paraan para ma-repair natin yung mga water seepages. Kapag meron pa kayong mga comments, suggestions, or meron kayong mga products na tingin nyo dapat ma-develop para sa construction, feel free to comment sa comment section namin sa Facebook or sa YouTube namin. So again, this is Derek Tan, magtanong para sigurado.